Ngayong araw susubukan kong magkulay ng aking buhok at first time ko to gagawin sa buong buhay ko. Habang nasa duty nga ako ay bigla ko na lang naisip na ano kaya kung kulayan ko na lang ang aking buhok nang maiba naman baga. Actually matagal ko nang gustong gawin to kaya lang natatakot ako. Kung mapapansin nyo kasi sobrang napaka-naturally black ng buhok ko. To the point na parang nanawa ako sa kulay niya kaya sabi ko kahit man lang mag-lighten man lang yung kanyang kulay. Kaya ayun, bumili ako ng pangkulay at ang binili ko pa talaga yung pang-blonde. Since hindi ko naman na ito i-bleach kaya ini-expect ko, hindi naman to magbablend. Kumbaga magla-lighten lang yung kulay niya. Hindi ako expert sa pagkukulay ng buhok Sinabi ko nga this is the first time that I'm going to do it on my own hair. Pero bago ang lahat, hello mga buddy, ako nga po pala si Hisham at isa po akong OFW dito sa Saudi Arabia for almost 9 years. At nagtatrabaho po ako sa isang supermarket bilang isang merchandiser sa loob ng isang hospital. After ko nga makauwi galing sa trabaho, hindi pa ako pumasok sa bahay kasi dumiretso pa ako dito sa kabilang supermarket. Imagine niyo mga buddy, I'm working at the supermarket pero hindi ako namimili doon sa loob ng supermarket namin kasi doon pa talaga ako sa kompetensya namin namimili. Uy, baka isam yan. The main reason kasi kung bakit hindi ako bumibili doon sa amin kasi mas mura dito sa kabila. Dumaan din ako dito sa kanilang isdaan kasi tinitingnan ko kung baka mayroong maganda kaso wala akong napili At saka tinatamad ako maglinis ng isda ngayon kaya dumiretso na lang ako dito sa kanilang mga gulay. And yes, this is my lucky day kasi meron silang corn. Matagal ko na kasing inaantay na magkaroon sila ng mais dito. Seasonal lang din kasi yung mais dito sa Saudi Arabia. Kaya ngayong meron na sila, nako hindi ko na pakakawalan to kahit maliliit pa to. Bibilhin ko na to kasi meron akong lulutuin kasi for the content. Abangan nyo na lang sa mga susunod na cooking vlog natin. After ko sa may maisan, may nakita din akong field sweet melon. Bumili din ako ng isa tapos lumipat na din ako dito sa may mga manggahan. Ngayon lang din ulit nagkaroon ng mga mango kasi almost 3 months wala din ako nakikitang mga mango dito. Seasonal din kasi ito kasi puro mga imported din naman kasi mga to. Galing pa to ng Pakistan. Pinalagyan ko lang ng barcode yung mga ito tapos nag-proceed na din ako sa checkout. Mag-aanong oras na din kasi ito. I think mag-11 na din ng hating gabi. Oo nga pala mga buddy open pa yung mga supermarket dito sa Saudi Arabia ng 11 PM. Kadalasan kasi sa mga supermarket dito sa Saudi Arabia, ang operation nila ay 8 AM hanggang sa alas 12 o di kaya maabot pa ng alas 2 ng madaling araw. Meron din mga supermarket dito na bukas sila 24 oras kagaya ni Danube at saka si Tamimi Market. Kaya walang problema kung mamamalengke ka dito na madaling araw. Matapos kong mamamili doon sa supermarket, umuwi na din ako at paakyat na din ako dito sa bahay. I mean, nandito na pala ako sa harapan ng pinto namin. As usual, dahil sobrang late na din to, kaya tulog na din yung kasama ko sa room. Pagka ganitong oras na nga yung uwi ko sa bahay, sobrang nag-iingat ako sa mga galaw ko kasi baka magising ko siya ay nakakahiya naman. Tsaka baka mahirapan siyang matulog ulit. At tsaka may trabaho pa yan bukas ng maaga. Maaga din naman yung pasok ko mamaya, kaso nga lang, meron pa akong gagawing kalokohan sa buhok ko. Kailangan kasi matuloy yung pagkukulay ko na to sa buhok ko kasi excited na ako sa kalalabasan nito. Kaya lang, bago ko gawin yun, magsasaing muna ako kasi nagugutom ako. Ganito naman palagi mangyayari. Pagdating ko sa bahay, kahit gabing-gabi na, magluluto pa talaga ako ng kakainin ko. Relate dito lahat ng OFW kasi ganito yung gawain namin. Pag dito ka kasi sa ibang bansa, literal na mag-isa ka, wala kang inaasahan. Kaya hindi ko nga masisisi yung iba dyan kahit na may asawa na sa Pilipinas tapos may asawa din dito sa abroad. Huy! Hindi ko kayo pinag-overthink Kaya yung mga nagme-message dyan sa akin tapos tinatanong nila kung meron ba daw mga ganong nangyayari dito sa abroad. Yung mga may asawa na sa Pilipinas tapos pagdating dito, meron din silang asawa dito. Ang may isasagot ko lang po doon ay hindi ko po maalala, Your Honor. Huy! Pakahisam yan. Pero baka pwedeng pagbigyan na natin sila. Baka naman kasi nalulungkot lang sila dito sa abroad kaya naghahanap sila ng kasama. At saka ikaw pa rin yung mahal nun, promise. Ako nga madalas nalulungkot din ako kaya lang tinitiis ko. Ako yung nakakatiis ako. Paano naman kasi yung iba na hindi makapagtiis? Basta ang alam ko lang talaga masarap yung kinakain ko ngayon. Dilata lang yung ulam ko pero sarap na sarap ako. Gutom kasi ako, marami akong ginawa sa trabaho kanina. At saka wag nyo naman isipin na lahat ng mga OFW na may asawa sa Pilipinas tapos pagdating dito sa abroad mag-aasawa din dito. Hindi, bibihira lang din naman. Baka naman kasi may jowa lang yung iba. Huy! Baka hisam yan. Nangyayari po talaga yun. Minsan-minsan naman nangyayari yun. Pero hindi sa lahat. At saka sobrang mahigpit dito sa Saudi Arabia. Hindi pwedeng mag-date dito yung babae at saka lalaki. Kaya madalas nagde-date dito yung lalaki sa lalaki na lang. Huy! Baka hisam yan. Diyos ko, hindi na gumagana yung utak ko. Ano na nangyari sa vlog na to? Lumipat na nga tayo dito sa video ko. Nawala na naman ako Sinimulan ko na nga magkulay ng aking buhok at sana mag-work to. Ang ginamit ko pang brush dito, yung lumang toothbrush ko, kaya siguro ganun yung nangyari. Ganito kasi yung nangyari mga buddy, sinunod ko naman yung instruction doon sa pangkulay ng buhok. Kung saan wala naman ako na miss na instruction. Pero hindi ko alam kung bakit hindi man lang kumupas yung kulay ng buhok ko. Parang mas naging itim pa. Ang ini-expect ko, medyo maglalighten yung kulay niya. Yung magiging brown man lang ng konti. Nasayang lang yung excitement ko at saka yung effort ko. Halos 40 minutes ko din binabad doon sa
pangkulay na yun yung buhok ko pero wala pa din. Nahirapan kasi yung pangkulay dito sa buhok ko eh. May sariling buhay kasi to. Kinaumagahan siyempre, papasok na naman ako. Everyday kasi umaalis ako ng bahay ng 6:30 kasi yung pasok ko talaga is 7 a.m. Pagdating dito sa outlet namin, dito na rin ako nagbe-breakfast. Minsan bumibili ako ng tinapay pero madalas nag-oats lang din ako dito. Sa halos 10 taon na pananatili ko dito sa abroad, sa Saudi Arabia, ito na yung naging routine ng buhay ko. Wala naman ang naiba dito. Kumbaga nakasanayan ko na to. Ngayon ang inaantay ko na lang baka mayroong dumating sa akin na mag-iiba ng routine ng buhay ko. Yung mag-iba naman ng konti, yung meron man lang mag-good morning, merong mag-good night. Huy! Minsan kasi hindi ko na maiwasang isipin na baka sira na yung cellphone ko. Hindi na kasi nakaka-receive ng good morning at saka good night. Nakakamiss din kasi yung merong mga away sa'yo.